Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, ay pumuli ay tutunghayin ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Martes. Ang petsa ay June 4, 2024. Hahanguin natin ang pagbasa sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 12, mga talatang 13 hanggang 17. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan niyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko," at kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kanya. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Sa atin pong pagbasa, makikita natin na palaging pinagkakasunduan ng mga kaaway ni Jesus o ang mga umaaway kay Jesus na siya'y palaging bitagin, suluin, o diba? Palaging magkaroon ng mga pagtatanong. At sa kanilang mga pagtatanong ay makikita na alam ni Jesus na sila ay mga nagkukunwari sapagkat sila naghahanap lamang ng mali. Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ito ay may kaugnayan sa pagtatanong nila tungkol sa pagbabayad ba ng buwis sapagkat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roma noong mga panahon na yon. Kapag ang sagot ng Panginoon ay magbayad, palilitawin nila na si Jesus ay taksil sa kanyang mga kababayan. At kung hindi naman sabihin ni Jesus na wag magbayad, siya naman ay nagre-rebelde o lumalaban sa bansang sumasakop sa kanila. Ang tawag sa pinakamataas na pinuno sa imperyo ng Roma ay Cesar. Ang taong naghahawak ng posisyong ito ang siyang pinakamakapangyarihan sa mundo nung panahon ni Kristo. Pero hindi pa rin niya mapantayan ang kapangyarihan ng Diyos. Totoo naman, walang kapangyarihan sa mundong ito na pwedeng makapantay sa kapangyarihan ng ating Diyos. Naabot man ng Cesar ang pinakamatayog na posisyon ng kapangyarihang kayang abutin ng tao, pinahintulutan lamang naman ito ng Diyos na mangyari. All authority comes from the Lord, sabi nga ng isang nabasa kong libro. Kahit ang pinakamakapangyarihang tao sa mundong ito ay hindi niya may pagmamalaki ng kapangyarihang iyon ay sa kanya sapagkat ang lahat ng yan ay pinagkatiwala lamang ng Diyos. Kaya nang sabihin ni Jesus na ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, sinang-ayunan lamang naman niya ang permiso ng Ama sa Langit dahil may kinalaman ito sa mas malawak na plano ng kaligtasan. Magiging daan ang istruktura ng transportation at komunikasyon ng Roma sa paglaganap ng mabuting balita sa unang bahagi ng kasaysayan ng pagliligtas. Sa plano ng Diyos, kahit ang tahasang paglabag sa kanyang kalooban ay ginagawa niyang tungtungan at dinadalisay upang gabayan ang pagsulong ng sangkatauhan. May mga kapahintulutan minsan ang Diyos na hindi natin maintindihan, maunawaan, ngunit ipinahintulot ng Diyos na ang kapangyarihan ng Romang sumakop sa kanila ay maging tungtungan, pagmulan ng pagliligtas na gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan. Bagamat buwis ang pinag-uusapan, hindi natin maikakaila na nabibilang sa Diyos ang lahat ng bagay sa mundo. Galing sa Diyos ang kay Cesar, tatandaan natin, at babalik din sa Diyos ang kay Cesar. Ngunit hindi ba mas magiging madali para sa atin na unahin ang kalooban ng Diyos? Pag pinag-uusapan na ang kalooban ng Diyos, tila baga tayong tao
ay nahihirapang sundin ito sapagkat minsan ito'y lumalabag sa ating kagustuhan at mga kalooban at mga kalayawan. Ngunit ito yung ibig ng ating Panginoon na masunod at may sa buhay natin ang pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa loob at labas man ng simbahang ating pinaglilingkuran, ministeryong ating pinaglilingkuran, community ating pinaglilingkuran. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.